Kamakailan lang ay nag-ingay sa social media ang isang blind item mula sa kilalang GMA News reporter na si Sir GM Siasat. Sa kanyang post sa Facebook, binanggit niya, a Filipino crowd favorite is set to make his return on the international stage this October. He is, however, not the main attraction this time around. Official announcement coming soon. Bagamat hindi pa opisyal na ibinunyag ang pangalan, mabilis na nagkaroon ng hula ang boxing community. Marami ang nagsasabing maaring si John Riel Cuadro Alas Casimero ang tinutukoy at kung totoo man ito, walang duda kung bakit agad na umingay ang balita at umasa ang mga Pinoy boxing fans. Si Casimero, mga kwento, ay isa sa ilang boksingero na may kakaibang timpla ng galing, tapang at personalidad. Hindi lamang sa kanyang estilo ng laban na kilala ang former 3 Division World Champion, kundi maging sa kanyang kumpiyansa at tapang sa harap ng kamera at kalaban. Sa tuwing sasampa siya sa ring, hindi lang ito basta laban, ito ay isang palabas na nag-aalok ng kasiguraduhan na may aksyon, gigil at entertainment. Kaya naman, kung siya nga ang tinutukoy ni Siasat, hindi nakapagtataka na masabik ang mga Pilipino sa kanyang pagbabalik kaysa sa ibang mga kasabayan niyang Pinoy boxers. Pero bakit nga ba si Casimero ang hinahanap-hanap ng masa? Una, dala niya ang imahe na isang mandirigma na galing sa hirap, ngunit patuloy na bumabangon. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa maraming mga Pilipino, matibay, palaban at hindi sumusuko, kahit ilang beses pang nadapa. Naging makulay man at minsan kontrobersyal ang kanyang karera, pero dala nito ang kakaibang timpla na nagbibigay ng dagdag interes sa kanyang mga laban. Ikalawa, hindi may kakaila na mas dinamiko ang kanyang estilo kumpara sa ilan pang Pinoy champions ngayon. Kilala siya sa kanyang matitinding suntok, unpredictable na mga galaw at tapang na sumabak sa kahit sinong ibigay sa kanya. Sa mga panahong tila nagiging technical o masyadong maingat ang ilang boksingero, si Casimero naman ay may dala na laging pangako ng aksyon. Kaya naman, sa mga boxing fans na naghahanap ng tunay na thrill, si Casimero ang kanilang inaabangan. Pangatlo, dala rin niya ang ingay at hype sa social media. Hindi siya tahimik na boksingero, bukas siya sa pagsagot sa mga kalaban at minsan ay gumagawa ng kontrobersiya upang patunayan ang kanyang kumpiyansa. Ito mismo ang nagdadala ng dagdag kilig sa mga fans sapagkat hindi lang sila nanonood ng laban, kundi nakikilahok din sa drama at kwento bago sumampa sa ring. Kung ating babalikan, maraming mga Pinoy boxers ngayon ang mga umakyat sa international stage. May mga batang prospects tulad nina Carl James Martin, Vincent Asulabio at ilan pang mga lumalaban sa ilalim ng mga malalaking promotions. Ngunit para sa mas maraming fans, si Casimero ang tila nagbibigay ng kakaibang antas na excitement dahil sa kanyang pangalan at karanasan. Dala niya ang kasiguraduhan na may tutukan, may aabangan at may ipagmamalaki ang mga Pinoy. Kaya kung sakaling siya nga ang boksingero na tinutukoy sa blind item ni Sir GM Siasat, kaya lang hindi siya ang main event, ngunit kahit na nasa undercard lamang siya, asahan na daragsa ang suporta ng mga Pilipino sapagkat para sa kanila, hindi lang ito basta laban, kundi pagbabalik ng isang alamat na hindi pa tapos ang kwento. Ang pangalan ni John Riel Casimero ay nananatiling simbolo ng tapang at giting ng Pinoy at sa kanyang muling pag-akyat sa international stage, muli niyang dala ang pag-asa at saya ng kanyang mga kababayan. Mga kakwento, sa huli, masasabi nating higit pa sa resulta ang laban, ang habol ng mga fans. Ang karanasan na mapanood ang angas ng Pinas muli sa ring at ito ang dahilan kung bakit sabik na sabik ang sambayanang Pilipino sa kanyang pagbabalik, higit pa kaysa sa ibang mga Pinoy boxers ngayon. Pero ang tanong ng lahat, si Casimero na ba ang tinutukoy ni Sir GM Siasat? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Christine Azurin, kay kakwentong Mario,
kay Kakwentong Double M Vlog. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.